Humarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong araw para sa arraignment ng kanyang kasong graft. Dumating din si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update dyan? Pinky na uwi sa pagpapaliba ng arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong hindi maghain ng plea sa Sandigan Bayan 2nd Division ngayong araw, kaugnay nga sa kasong graft na kinakaharap ng dalawa patungkol sa flood control scandal kung saan nga tumanggap umano na hindi bababa sa 573 million pesos si Estrada na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH taong 2025, panahon kung kailan nagsilbing kalihim itong si Bonoan. Pasado 1:30 dapat ng hapon magsisimula itong arraignment ngayong araw, yung pagbabasa ng sakdal para kina Estrada at maging kay Bonoan na dumating sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City kung saan ito nagpalipas ng gabi. June 4, Huwebes na nakatakda ang arraignment ni Estrada at Bonoan para sa kasong graft. Ayon sa kampo ni Estrada, nais daw muna nilang marisolba ang mga mosyon na inihain nila sa korte kaugnay sa mga kasong kinaharap ng senador. Kabilang na nga rito ang mosyon para ibasura ang mga naturang kaso, suspindihin muna ang mga gagawing pagdinig at muling imbestigahan ang mga akusasyon laban kay Estrada. Paliwanag naman ng prosekusyon sa korte, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng mga naturang mosyon kaya hindi pa nila ito nasasagot. Magmomosyon din bukas ang kampo ni Estrada na payagan sana ang senador na dumalo sa mga susunod na arraignment at pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada, ihahain nila ito para hindi anya mahirapan ang senador na dumalo pa rin sa kanyang Senate duties. Ayon naman kay Sandigan Bayan 2nd Division Associate Justice at Chairperson Geraldine Econg, pwede naman anya itong gawin alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema pero kinakailangan munang maaprubahan ang mosyong ihahain ni Estrada. Bukod pa rito, hihiling din anya ang kampo ni Estrada sa Senado na pagbigyan siya na dumalo rin sa mga Senate duties niya sa pamamagitan din ng video conferencing. Kasama ang dumating ni Estrada sa Sandigan Bayan ng mga opisyal ng BJMP at ang kanyang mga kamag-anak. Si Bonoan naman dumating sa anti-graft court kasama ang mga opisyal ng CIDG. Tulad ni Estrada, naghain din ng mosyon ng kampo ni Bonoan para naman payagan ang dating kalihim na sumailalim sa hospital arrest. Kinumpirma rin ito ng Sandigan Bayan 5th Division na may hawak ng kasong plunder ni Bonoan na kaugnay pa rin sa flood control scandal. Agad din namang umalis si Bonoan matapos aprubahan ng korte ang hiling na ipagpaliban na muna ang arraignment ngayong araw. Ayon kay Attorney Edward Ong na legal counsel ni Bonoan, nananatiling mataas ang blood pressure ng kanyang kliyente at sa katunayan ay makailang beses tinignan ng Sandigan Bayan medical staff ang blood pressure ni Bonoan habang nasa loob ng courtroom kung saan umabot ito ng 160/90. Nais naman ng PNP CIDG personnel na matignan na ng cardiologist si Bonoan para din anya masiguro na wala itong cardiovascular issue. Alas 4:30 ng hapon, nakabalik si Bonoan sa PNP General Hospital at na-endorse na rin anya ito sa male medical ward for medical monitoring and care ayon yan sa PNP. Pinky, medyo marami nga nangyari dito sa Sandigan Bayan ngayong araw, kaugnay nga itong arraignment ni Estrada at Bonoan at sa katunayan, during the proceedings or the arraignment, tila hindi pa nagkasundo si Estrada at ang kanyang legal counsel noong una kung tutuloy ba sila sa supposed arraignment today kasi sa kalagitnaan ng pagdinig ay nagtaas ng kamay si Senator Jinggoy at naghain ng personal appeal na willing na daw siyang maghain ng kanyang plea. Kaya medyo naguluhan din itong korte at ito yung nag-prompt kay Associate Justice Econg na sabihan itong legal counsel ni Estrada na mag-usap muna sila para makapag-decide kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari ngayong araw. At ayun nga, napag-desisyon na nila na hilingin na muna yung pagpapaliban ng arraignment at gawin na lamang ito ngayong Huwebes, June 4. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.